Ang tanong, naggaling naman kay Miguel. Sabi dito, Attorney Talaw, ni Miguel, Attorney, bumuo po ako ng training program para sa isang e-sports team. E-sports team. Wala kaming written agreement. Pero malinaw na ako ang gumawa ng sistema. Nang manalo ang team, inalis nila ako at ginagamit pa rin ang training program ko. Tanong, maaari ko po bang ipahinto ang paggamit nila kahit hindi naman ito nakarehistro? Miguel, pakinggan mong sagot ni Attorney Vincent Paul Talaw. Go, Attorney. Thank you. Yes, Miss Annie, para po sa katanungang legal ni Miguel. Ang training program kasi is unless na lang Miss Annie ma-express po natin 'yan into written let's say training manual or ma-incorporate natin through siguro video or kung paano mo ba ma-express yung method, yung idea na nasa isip mo, doon lamang po magkakaroon ng proteksyon. Dahil ang sangayon po sa Intellectual Property Code, yung pong copyrightable materials pertains to original and literary artistic works. So ang idea po na walang expression, hindi po natin masasabi na protected po yan ng copyright law, Miss Annie. So, ibig sabihin, dito sa laban na ito niya, Attorney, talo siya dito. Hindi pwede. Hindi po kasi na detalye kung yan ba nakasulat or na-reduce into isang written material, yung pong kanyang training program. So, kinakailangan po muna maging copyrightable material siya bago po magkaroon ng protection sa batas, Miss Annie. Okay. So, Miguel, next time, you have to be very careful na, ha? Okay. Dapat magtanong ka sa abogado. Di ba, Miss Jackie? Yes po, Attorney. Ano ang dapat gawin ni Miguel para ito ay maging copyrightable na material po? Siguro, Miss Jackie, yung kanyang idea, training program niya, maganda maisulat niya ito. Kasi hindi po sapat na ang isang idea o system or method manatiling nasa isip lamang, kundi ma-express din. At pag na-express na yun, doon po magkakaroon ng proteksyon. Yung kanyang training program. Okay.